Isa pong market strategist na si Ginong Leverett-Wild ang nagbahagi ng napakalaking balita na posibleng magpabago po sa relasyon ng traditional banking at saka cryptocurrency. Ayon po sa kanya, isang bagong project mula po sa Coinbase at American Express ang magbibigay daan para mas maging mainstream ang paggamit ng crypto gaya po ni XRP at Bitcoin. Ang project po ay tinatawag na Coinbase One Card at inaasahang magbibigay po ng 4% Bitcoin cashback sa lahat ng purchases. Ito po ay isang napakalaking hakbang patungo sa mas malawak na crypto adoption. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa ating pinakaunang katanungan kung ano po ba ang Coinbase One Card at bakit po ito kakaiba. Yan, in a recent video shared on X, Redville discussed the upcoming launch of the Coinbase One Card in collaboration with American Express. The initiative introduces a 4% Bitcoin cashback reward on all purchases, marking one of the first large-scale integrations between a traditional financial institution and a leading crypto platform. Paliwanag po natin yan, ang Coinbase One Card daw ay isa po itong bagong uri ng credit card na bunga ng partnership ng Coinbase at saka American Express. Ang kagandahan po nito, bawat gamit mo ng card ay may kasamang 4% Bitcoin cashback. Hindi na kailangang bumili ng Bitcoin sa exchange dahil kusa mo itong makukuha sa bawat transaction mo. Ito po ang unang pagkakataon na isang malaking bangko tulad po ng American Express ay direktang nakipag-partner sa isang crypto platform. Sa market impact, kapag naging matagumpay po ito, asahan po nating lalakas ang demand kay Bitcoin at saka sa iba pang mga digital assets dahil sa pagpasok ng milyong-milyong bagong users mula po sa traditional banking system. Ngayon ay paano naman po makikinabang sa XRP sa modelong ito? Sabi po rito tungkol dyan ay Redfield noted that while current focus is on Bitcoin rewards, the underlying framework could easily extend to other digital assets such as XRP as adoption grows. Ayan. Ayon daw po kay Ginong Redfield, bagamat Bitcoin pa lang ang may cashback reward ngayon, ang framework ng card ay madaling ma-extend sa ibang digital assets tulad ng XRP. Kapag lumawak po ang paggamit nito, posibleng magkaroon din ng XRP cashback option. Ibig sabihin, bawat paggamit mo ng card ay pwede pong magparami ng holdings mo sa XRP. Ito po ay malaking hakbang sa pagsasama ng crypto sa araw-araw na gastos ng mga tao. Ang market impact po nito ay kapag nangyari ito, tataas po ang paggamit at liquidity ni XRP. Mas marami ring bagong holders na hindi traders kundi ordinaryong consumers. Sunod na tanong ay paano po nito binabago ang paraan ng paggamit ng crypto? Yan, sabi po rito ay Redfield emphasized that the card's structure represents a meaningful evolution in how people interact with cryptocurrency. Instead of purchasing Bitcoin directly, users accumulate it as rewards from routine spending. Ayan, binago raw po ni Ginong Redfield ang pananaw ng marami sa paggamit ng crypto. Sa halip na bumili ng direkta sa exchange, pwede ka nang mag-ipon ng Bitcoin or XRP habang ginagamit mo ang iyong card sa pang-araw-araw na gastusin. Ang simple pong pagbili ng kape, pagkain o pamasahe ay nagiging paraan na ngayon para magkaroon ng digital asset. Ito po ang tinatawag na passive accumulation ng crypto. Ang market impact mo nito ay ang ganitong modelo ay magpapalawak ng crypto user base at tataas ang on-chain activity dahil mas marami pong tao ang magkakaroon ng token balance kahit hindi po sila traders. Ngayon ay gaano naman po kalaki ang potensyal ng ganitong sistema? Sabi po rito ay in his breakdown, he illustrated that someone spending $100,000 annually could earn $4,000 worth of Bitcoin through cashback incentives, funds that would otherwise have remained outside the crypto economy.
Yan, ipinaliwanag po ni Ginong Redfield na kung may isang tao na gumagastos ng $100,000 kada taon, makakakuha po siya ng $4,000 na halaga ng Bitcoin bilang cashback. Sa halip na manatili po ang perang ito sa traditional system, mapupunta po ito sa crypto economy. Ibig pong sabihin, bawat gastusin ay nag-aambag sa paglago ng crypto market. Sa market impact, ang ganito pong modelo ay pwedeng magdala ng bilyong-bilyong dolyar ng bagong kapital sa crypto ecosystem taon-taon na magtutulak po sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing token tulad ng XRP. Paano naman po nakakatulong ito sa mainstream adoption ng crypto? Yan, sabi rito ay this model effectively channels consumer spending into continuous crypto accumulation, providing a tangible on-ramp for mainstream users who may not yet be comfortable with direct investment. Ang sistemang ito ay parang tulay para sa mga taong hindi pa sanay mag-invest sa crypto. Habang ginagastos po nila ang kanilang pera, unti-unti po silang nag-iipon ng digital assets. Unti-unti rin nilang nakikilala kung paano po gumagana ang crypto market. Sa ganito pong paraan, mas maraming tao ang nagiging bahagi ng crypto ecosystem kahit hindi po nila alam na investors na pala sila. Ang market impact po dito ay habang dumarami ang mga taong gumagamit ng ganitong card, tataas din ang market activity na posibleng magdulot ng steady upward pressure sa mga top assets gaya ng XRP at saka Bitcoin. Ngayon ay pwede bang ma-extend ang system na ito kay XRP? Sabi po rito ay he further noted that similar systems could eventually extend beyond Bitcoin to other digital assets such as XRP and other established cryptocurrencies. Paliwanag po natin yan. Dagdag po ni Ginong Redfield, hindi po malayong mangyari na magkaroon din ng katulad na sistema para kay XRP. Kapag lumawak pa ang paggamit ng blockchain-based payment systems, magiging mas madali para sa mga bangko at kumpanya na isama po sa XRP sa mga reward-based programs. Dahil sa kanyang mabilis na transaction at mababang fees, natural po na choice siya or pipiliin po siya sa ganitong uri ng project. Sa market impact, kung mangyari po ito, tataas ang adoption rate ng XRP at pwedeng magresulta po ito sa mas matatag at tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo sa long term. Ngayon ay ano po ang global impact ng Coinbase One Card? Sabi rito ay the planned international rollout of the Coinbase One Card, according to Redfield, could have significant implications for both adoption and liquidity across global crypto markets. Ayon po kay Ginong Redfield, kapag inilaunch na sa ibang bansa ang Coinbase One Card, mas lalaki po ang epekto nito sa global crypto adoption. Mula po sa United States, inaasahan na susunod ang mga bansa sa Europe at Asia. Kapag nangyari po ito, mas maraming tao sa buong mundo ang makakagamit ng crypto bilang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na gastos. Sa market impact, magre-resulta po ito sa mas mataas na liquidity at mas aktibong market na magbibigay po ng stable na demand sa mga digital assets gaya ni XRP. At ang ating panghuling katanungan ay ano po ang ibig sabihin ng partnership ng American Express at saka Coinbase? Sabi rito ay the development also indicates increasing collaboration between financial giants and digital asset platforms. American Express involvement demonstrates growing institutional confidence in crypto-backed products, while Coinbase participation ensures infrastructure and regulatory compliance. Ngayon, ang partnership po ng American Express at saka Coinbase ay nagpapakita raw na nagsisimula ng magtiwala ang mga malalaking institution sa crypto. Ang American Express ay may matibay po na reputasyon sa traditional na banking, habang si Coinbase naman ay isa sa pinakakilalang crypto platform. Ang kanilang pagsasama ay simbolo ng bagong yugto kung saan nagsasanib na ang traditional finance at digital economy. Sa market impact, kapag tumaas po ang tiwala ng mga bangko sa crypto products, mas bibilis ang paglabas ng mga bagong project na magpapataas po ng presyo sa buong market.
At bilang panghuli, ang aking opinyon naman tungkol dito ay ang Coinbase One Card ay isa po sa pinaka malalaking hakbang tungo sa pagsasama ng crypto at saka traditional finance. Hindi lang ito tungkol kay Bitcoin or tungkol po sa Bitcoin cashback, kundi sa pagbubukas ng pinto para sa mga digital asset gaya ni XRP. Ang ideya po na maaari tayong mag-ipon ng crypto habang gumagastos ay makabago. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ito po ay patunay na dumarating na ang panahon kung kailan ang crypto ay magiging bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Kung magpapatuloy po ang ganitong mga inisyatibo, hindi po malayong makita natin sa XRP na tuluyang maging bahagi ng global payment system. Kaya masasabi ko pong ang balitang ito ay hindi lamang po insane. Ito po ay simula ng isang bagong era para sa crypto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.